Magandang buhay po sa inyong lahat. This is Ericsel at welcome po ulit sa ating tanungan session. Para sa video na ito, itatanong natin kay Sir Joma. Sa panahon ng krisis, paano ba natin i-manage ang ating negosyo? So, Sir Joma, welcome sa ating tanungan session. Sige sir, mahirap-hirap yung natin. Mahirap-hirap yung tanong natin O kasi krisis di ba? Oo. Krisis siya, tapos, so pag sinabing, i-define nga muna natin, sir, ang krisis. O sige sir, i-define nga natin yung Pag sinabing krisis, ay syempre ang wala kang benta, di ba? Ganun ba? Most likely, yun yung end result nun. Wala kang sales. Hindi dahil sa hindi mo siya na-manage, kundi krisis siguro dahil, example ng krisis ay... Yung COVID, halimbawa. yung krisis ba siya? Pandemic. Oo, pwedeng masabing krisis yun. Okay. May mga negosyong totally shutdown. Paano may mamanage yung business mo na sinabi ng gobyerno, i-shutdown mo yan? Ano yun? Tingnan na lang sir natin pagdating doon sa COVID, no, na experience. Kasi at least parang pwede nating sabihin na worst case scenario na yun sa atin, di ba? Kasi during that time, ang problem natin ay yung mobility. Hindi tayo makagalaw doon sa mga nakagawian natin, sa mga operations ng mga businesses natin. Siyempre, walang operations, walang benta, marami kang expenses. Though yung mga yun naman ay normal na nangyayari sa everyday na buhay, no? Nga lang parang naging grand lang yung scale niya. Kasi lahat tayo na-experience siya. Okay? So kung titingin tayo sa crisis na yon, well, una na way, and ito rin naman yung nangyayari sa atin, no? Una, syempre, ay kailangan tingnan natin yung entrepreneur mismo, yung leader ng business, yung may-ari ng business. Kailangan tingnan natin as mga entrepreneurs yung mga sarili natin kung ano ba yung gusto ko pa sa negosyo ko. Kasi yung mga time na yon, alam mo yung paano kung may pupush yung vision ko? Paano yung mga empleyado ko? Paano yung sa expenses namin dito? Yun yung maraming mga mga tanong natin na kung paano. Pero kailangan muna natin tanungin talaga is, balik tayo dun sa bakit ba natin siya ginagawa? No? Nung sinisimulan natin yung business natin na yun, bakit ba natin siya ginagawa? And sino ba tayo currently? Tayo as an entrepreneur, ano pa ba yung gusto mo? No? Gusto mo pa ba na ituloy siya? Gusto mo pa ba na ilaban? Naniniwala ka pa ba na kailangan ng tao yung negosyo, yung mga produkto na binibigay mo? Yun yung unang tanong, sir. Kasi kapag nag-give up na yung entrepreneur at sinabi niyang, ayoko na, hindi ko na kaya, super stressful na, then kahit na anong gawin nating paraan doon sa how part ng business, na ito yung dapat mong gawin, step 1, step 2, step 3, step 4, walang mangyayari doon. Kapag wala ng will, yung mismong, sabihin na natin, yung puso ng negosyo and yung utak ng negosyo. So, yun yung kailangan natin gawin, no? Kapag may mga crisis na ganyan. Dapat iset muna ng entrepreneur yung sarili niya. Ito pa rin yung path na gusto ko. Decided pa rin ako na isusurvive ko itong business na ito. Kahit na ano yung dahilan. Pwedeng hindi na kasi sarili niya dahilan. Isusurvive ko itong business na ito para sa mga empleyado ko. Para sa mga umaasa doon sa business namin. So, yun yung unang step na kailangan natin. Now, kapag talagang very determined na yung tao na yun, kasi di ba sir, naririnig natin yung kasabihan na if the why is deep enough or big enough, then parang makakaisip ka na ng kahit na anong how, then the how part will be easy. Now, the how part, kapag nakaset na yung entrepreneur natin, next is, I think si Simon Sinek yung merong nagbigay ng concept na yun. Ang concept na yun is every entrepreneur should have an existential flexibility na attitude na sinasabi niya. No? Ang sinasabi niyang existential flexibility na hindi lang kasi kapag may crisis yun. Dapat lahat ng mga negosyo meron part na ganun talaga. Na kung saan ready tayong mag-adapt kung ano yung binibigay ng market. Halimbawa doon, sir, sa isang business natin na nag-educate tayo sa mga bootcamps na ginagawa natin. Before COVID, nagtuturo tayo sa mga tao physically, on-site. Hindi tayo ganun kagaling pagdating sa online ng mga time na yon. Even yung social media presence natin, hindi ganun kalakas, di ba? Wala tayong naka-assign na tao para sa branding talaga natin or doon sa mga social media ads, etc. Walang may alam noon sa atin. And then, dumating yung COVID. Now, doon yung sinasabi ko na okay, sabi natin, kailangan pa rin ng mga tao yung produkto natin. Lalong kailangan ng mga tao ngayon kasi naghahanap sila ng paraan para kumita kahit nasa bahay. So we are set, no? Parang yung resolve natin para i-push pa rin yung business. So existential flexibility is, paano ka mag-a-adapt doon sa current na situation? Nag-lockdown lahat.
O, hindi ako marunong sa online media marketing, etc. O, akala ko ba gusto mo i-push yung business mo? Di aralin mo. Ganito yung kailangan natin. Marami ng mga naging online shops. Andiyan na yung Lazada. Hindi na sikat yung mga rolling natin ng mga damit. No, nauso na yung online. Hindi ako marunong mag-online eh. Wait, sabi mo, gusto mo yung business mo, tama? Gusto mo i-survive yung business mo, di aralin mo. That is existential flexibility, no? Nagagawin mo lahat ng paraan para makapag-adapt ka dun sa current na situation. As long as yung product mo ay nakikita mong kailangan pa ng tao. Yes. Kaya nga dapat decision siya on the side ng entrepreneur. No, unang-una. Okay, so halimbawa sir, nagawa mo na lahat ng yung adaptation na kinakailangan mo. Now, kung gusto talaga nating i-survive yung business natin, well, para sa merong isang negosyo, madali lang ito eh. Kailangan i-allocate mo lahat ng resources mo doon sa business mo para mag-survive siya. Which is, sa atin, sa side natin, ganun din na may ginawa natin, di ba? Lahat ng pera, kung meron ka mga personal assets, kasi ano yung priority? If the priority is to survive yung business na meron tayo, lahat ng resources doon natin ilalagay. Sometimes even personal resources, di ba? Meron kang naipundar na lupa, sige, kailangang i-liquidate na yon. Yung mga alahas, etc. Kung kinakailangan silang i-liquidate for the sake na nakikita mo pa rin na may potential pa rin yung business mo na yon, and siya pa rin yung priority mo, then lahat ng resources dapat nasa kanya. Ibibigay mo sa kanya. Now, yun yung para sa iisa lang ang negosyo, di ba? Yun kasi yung isang source natin eh. Papaano kung marami ka na businesses and then lahat nagka-crumble na lahat ng business natin, no? Which hindi natin yung naiwasan ng mga panahon na yun. Now, doon, syempre, dapat maging logical ka na. Kasi minsan sa isang negosyante, talagang nasa puso niyan, parang anak niyan yung negosyo niya. Minsan mahirap talaga mag-decide na, okay, ititigil ko na ito. Papaano kung yaan yung negosyong bumuhay sa'yo, 20 years na binubuhay ka niyan, 22 years na, o 10 years ka nang binubuhay niyan. Lahat ng naipundar mo, lahat ng meron ka dahil sa mga negosyo mo na yun. And then, lahat sila nagugunaw ngayon. So, pero doon, kailangan maging logical tayo. Kailangan gamitin natin yung pagiging visionary natin as entrepreneurs. Kailangan makita natin, alin sa mga negosyo na ito pa. Yung kapag dito ko inallocate yung resources ko, ay magiging profitable at makakasurvive siya. Not necessarily mamimili ka ng isa. Well, not necessarily na mamimili ka ng isa, pero baka, syempre yung iba dumating sa point na yun. Na namili na isa na lang yung iso-survive. Dumating ka ba sa point na gano'n? Hindi naman, dahil awa naman ng Diyos ay yung mga businesses natin ay online din naman siya. Kumbaga, na-transfer natin pagdating sa marketing, nakapag-adjust tayo na gawing online yung businesses. Nabanggit mo kanina, parang magkakaroon ng self-reflection or ang entrepreneur, di ba? Kung sino yung nagli-lead, sino yung may business nun, sino yung nagne-negosyo. Pag in times of crisis, kailangan i-recheck, di ba, si entrepreneur mismo. Possible na ang crisis lang ay test, no? Tama. Well, lahat naman ng crisis ay test. Kasi, di ba, sa negosyo naman, sir, lahat ng crisis, meron niyang, may opportunity na pinipresent yan, eh. Di ba? Halimbawa, yung COVID. Halimbawa, tayo sa probinsya. Ala naman dati uso online dito. Di ba? Sa Manila, yes, uso siya. Pero dito sa atin, hindi. Pero nung nagka-crisis, di ba? Naging uso na, naging culture na natin siya. So lahat ng crisis, it is a test doon sa tao na makikita mo ba yung opportunity? Parang behind all the darkness na meron yung crisis na yon, magkakaroon ka ba ng enthusiasm pa rin na hanapin yung opportunity na nandoon na binibigay ng crisis. So dito marireveal kung fake or totoo kang entrepreneur? Yes, oo naman. Diyan siya marireveal. Pero syempre sir, hindi naman natin sinasabi na if nag-quit ka man nung time na yon ay hindi ka na entrepreneurial. Hindi pa rin. Kasi syempre iba-iba pa rin yan eh. Kasi hindi natin alam yung struggle talaga mentally of those people na talagang entrepreneurial sila. Pero because of the crisis that happened, ay hindi talaga nila kinaya mentally. So talagang shinut down muna nila lahat. Pwede ba natin sabihin na hindi sila entrepreneurial? Hindi rin naman. Talagang may mga situations lang kasi sa buhay, no? Generally speaking na ito di ba? May mga situations talaga sa buhay na maluluhod ka talaga. And
kahit na sino ang kausapin natin, successful people, lalong-lalo na, marami silang moment na nakaahon, bumagsak, nakaahon, bumagsak, nakaahon, bumagsak, etc., etc. Some kinakaya, some hindi. Masisisi ba natin yung mga tao na hindi kinaya? Hindi rin naman, di ba? Kasi meron silang sarili nilang story, sarili nilang desisyon, sarili nilang rason kung bakit nila ginawa yun, na hindi na natin alam yun. Kasi very private na yung mga bagay na yun. Pero yes, generally, yung mga crisis, it reveals who we are, di ba? Diyan ka kasi talaga pipigain eh. Kung yung pagmamahal mo doon sa negosyo mo, yung vision mo ay nandoon pa rin. Possible ba na kahit walang crisis ay ma-reveal ka agad yung entrepreneur? Well, sa negosyo kasi talaga, sir, yung diniscuss natin kanina, COVID yan eh. Sa negosyo, araw-araw yan nangyayari. Nung nagka-COVID lang, naging lang siya, massive scale lang. Di ba? Kumbaga, yung sa Avengers ng Thanos, gumanon lang. Kaya parang lahat nakaramdam. Pero kung tutuusin natin yan, araw-araw maraming negosyong nagsasara. Araw-araw sa negosyo, pwedeng may crisis yan. So part ng life cycle ng nagninegosyo ang dumadaan sa mga crisis na ganyan. Right? So, thank you. Thank you, Sir Joma doon. At marami pa tayong mga katanungan sa mga susunod. So, yun po yung mga natutunan po natin sa panahon ng crisis. Paano ba dapat i-manage ang ating negosyo? Number one, ay i-recheck natin yung entrepreneur. Sino yung nag-lead ng business na yon? I-recheck ulit, i-revisit yung ating purpose, yung ating vision. I-check kung naka-align pa rin ba despite nung ang situation. Number two, ay iisa lang naman yung business mo at nakikita mo, naniniwala ka pa doon sa negosyo mo, yung mga funds na available pa dyan, kung kinakailangang lusawin, ay lusawin para ma-survive, mag-stay yung ating business. Pangatlo, maging flexible. Yung ability natin na ma-adapt yung situation, dahil sa mabilis na pabago-bago ng environment. So, ayun. Thank you for watching.